Sa pumili ng Dagas card, ito yung reading. Okay, they asked me to cleanse first. I'll just go ahead and cleanse. So, tinan natin kung saan patungo yung inyong negosyo. So, first sa startan yung reading, talagang sinusundan ng tahol ng aso, okay? So, baka may nangyaring mga away at hindi magandang pangyayari. Baka doon patungo. I feel like it's kind of like more likely karma reading, to be honest with you. I feel like you tend to blame others, okay? At na-sense ko rin miss opportunities or even customers or clients. I feel na nasira yung pangalan mo. So, guys, okay? Please avoid doing bad in your business, guys. Kasi makaka-apekto talaga yan sa reputasyon. So, maybe that's why you're here. You're wondering kung may okay pa ba yung negosyo. Kahit nasira yung reputasyon, nagawa mo na't ganyan. Pwede na natin, okay? I feel na marami ka nasayang na biyaya, to be honest with you. Okay, pero yung negosyo mo papunta sa taas. Okay, yun yung gusto nila ipaalam sa inyo. But yet, break the cycle, guys. Huwag niyong paabutin sa ulo ninyo yung inyong success. Kasi kapag ginawa niyo yun, baka masobran kayo ng pride at ma-aksidente nyo na hindi tatuloy na maayos yung kliyente. Okay? Remember na yung mga client mo, dyan mo nakukuha yung iyong pera. Dahil kung wala sila, wala kang kita, diba? So, yun ang dapat mong isipin. So, far naman kung yung negosyo mo, pinagkaloob yan sa inyo ng Diyos. Pero yun nga yung iwasan nyo, magkaroon kayo ng ganitong pride. Okay, huwag niyong padaanin sa ulo ninyo yung inyong success. Because definitely, you will have that success with regards sa negosyo. Ngayon, wow, this is nice, okay? Asensado si negosyo. To be honest, at yung ba sa inyo makakakuha ng bahay, investments, and so on, okay? Maganda yung nangyayari sa inyong buhay. Ganon din sa love life, okay? Congratulations to every one of you. Yan nga lang, wag mo ngang pairalin si pride kasi makaka-apekto yan sa iyong reputasyon. Kasi baka nangyari dito, baka masyado mo nadiin yung isang tao. Okay, I feel na may naiyak sa ginawa mo. So, I'm sensing na iwasan mo to. Kasi yun yung makakasira, yung pride, okay? They want you to actually realize din yung iyong mission mark mo sa mundo. Kasi I'm sensing na may dahilan ng Diyos kung ba't kanya binigyan ng yaman. I think na yung actually dapat mong gawin is tumulong sa mahihirap. To be honest with you, or someone na needy. So, anyway, avoid being greedy daw, sabi nila. So, ito nga yung nangyari, okay? Huwag tumaas si pride. Kasi baka yung nangyari dito, dahil nga, ang tumaas ang pride ninyo, kuwari may kliyente na nagreklamo na hindi okay yung product, susoli niya, at nagsasabi siya ng totoo. Yung malungkot is, may tendency kayong hindi makinig. May tendency kayong isipin na kung sino yung taong ito, you know, nagsisinungaling and so on. And they want to remind you na hindi lahat ng kliyente ay ganito, nagsisinungaling. At saka baka ito yung dahilan kung ba't makasira yung inyong reputasyon. So they want you to learn how to be loving towards your customers and clients, okay? Kasi, I'm sensing here na dapat mo rin ma-realize, so nagsimula ka rin sa wala. Okay, huwag mo malitin si kliyente. So, you have the voice being here. Kasi guys, kung may mali ka nagawa, may tendency kasi na baka may magkalat ng ginawa mong kamalian sa isa lang na kliyente na nagawa mo ng masama.
So we got a Dagas card here. So I'm sensing na yun nga, yung business mo ay lalago yan. To be honest with you, that may calling ka sa mundo na you have to actually share your blessings. At saka gusto rin nilang ipalam sa inyo na wag na sana tumaas yung pride at sana ma-realize mo rin na yung biyaya ay galing sa Panginoon. At saka you need to learn how to be loving towards your customers or clients. At saka dapat makinig ka sa kanilang concerns. Ngayon, tinan natin kung ano pang meron. So, kaya siguro may tahon na aso, guys, kasi meron ka ng mga haters mo or pwede may nakalat na chismis dahil sa mga nagawa mo talaga, to be honest. So, that's why hinahabol ka rin ng kamalasan with regards sa negosyo. Remember guys, hindi talaga maganda yung pagiging prideful kasi yung bad karma niyan is that you will become humbled by the divine. Okay, yung hindi magandang karma kasi tatamaan ka niyan with regards sa career or pwede rin sa inyong pera. Kaya ka hinahabol ng kamalasan at dahil doon hindi ka magkakaroon ng easy life. Okay? At saka may tendency ka rin sigurong tumawa sa mga taong walang-wala, walang negosyo kagaya mo. Wag ganito yung energy mo kasi first of all, you're called on to help the needy. Okay? Paano ka mag-help ng needy kung yung energy mo is tinatawanan mo yung mga taong may problema? So, iwasan mong gawin to kasi someday, hindi maganda yung karma mo na baka mawala tong negosyo mo. See? So, we have this one in easier way. We also have the last in easier way. So, may tendency mawala si negosyo if you're not a loving person. So, remember to be kind. So, we got a time machine at saka baka pagsisihan mo na may nagawa kang mali before. Okay? Kasi baka makalat ang chismis about you. So, yun yung dahilan ang iyong downfall. So, anyway, tinan natin ang future ng inyong negosyo kung ano pang meron. So, magkaroon ka daw ng magandang pag-uugali. Lalo na sa mga tao sa inyong paligid. At saka, isipin mo rin na nagsimula ka rin sa wala. Tsaka sana wag mong pagtawanan yung mga tao na may pinagdaraanan. I feel na problema sa bangko, to be honest with you, or scammed. I feel na nakakarama ka na. So, siguro nagkakaroon ka na realization by this reading. So, next time around, please don't do these kind of things, okay? Another dimension. Give yan sa'yo ng Panginoon. Pero, yun nga, kung hindi ka nagiging maayos na tao at saka itong gift naging dahilan ng tumaas yung ulo mo, manakit ng damdamin ng ibang tao, definitely baka mawala tong negosyo, okay? So, yun nga, iwasan mo mapaaway, guys. At saka yun nga, I feel na naiyak ka kasi siguro dati ang ganda ng negosyo. Tapos, yung nangyayari is, maraming nawala ng gana sa yung negosyo. So, nag-aantay ka ng kliyente sa future kasi passion mo tong negosyo. Pero yun nga, dahil nga sa hindi ka nakikita ng mga taong mabuti, kaya nangyari dito isaganap sila ng ibang pagkukuhanan ng produkto sa ibang tao. Ay, lesson learn mo dito guys, dapat maging mabuti kayong tao at saka iwasan mo yung away, iwasan mo rin na tratuin ng di maayos yung iyong mga kliyente. Isa rin na karma na parating din sa inyo is makakatagpo ka ng mga tao na salbahe. Okay, mga hindi magandang mga kliyente dahil doon di ka magiging at peace. Okay, so iba sa inyo may tendency mawala yung negosyo kasi sira yung inyong reputasyon. At saka baka umulit ka uli sa umpisa. So, wala nag-betray sa'yo. Yung nag-betray is yung sarili mo kung may nagawa kang mali. Okay? So far naman, may mission ka nga sa mundong ito. So, dapat mo rin gampanan yung mission mo kasi kung di mo gagampanan yan, baka yan din yung tendency na mawala ng future yung iyong negosyo.
kundi mo ginampanan yung mission. Kasi I'm sensing here, guys, that you're really standing in your power. Tsaka, maganda rin kasi yung charisma mo or yung dating mo kasi nga meron kang pera, iba yung tingin ng mga tao sa inyo, nire-respeto ka. Pero yun nga lang, kung masama yung ginawa mo, syempre makaka-apekto yan sa iyong magandang reputasyon at negosyo. So sana, iwasan nyo na magtrato ng di mabuti sa kapwa ninyo, lalo na sa mga kliyente, okay? Next time around, be in this loving energy, be kind to everyone. And anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.